Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Melvin. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Malapit nang mag-undas na mga panahong ito. Kaya kasalukuyan walang pasok sa paaralan si Melvin. Pero kahit ganun, naging abala ito sa buhay. Nung mismong araw na yon ay nagkasakit ang ama. Yung jeep nitong pinapasada ay ginamit niya para maghanap buhay. Kabisado naman ng binata ang ruta. Siya nga pala. Pagmamay-ari ng ama ang sasakyan kaya ang buong kita nito sa kanila din napupunta. Nag-umpisang bumiyahe si Melvin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nakakapagod ito sa binata dahil buong araw na mainit ang lansangan. Pagkatapos, pag-uwi ay saktong umulan. Kaya sumama ang pakiramdam ng binata. "O, kamusta anak? Anong masasabi mo sa unang beses mong pagiging tsuper? Mahirap, di ba? Kahit maghapon kang nakaupo, mararamdaman mo pa rin ang pagod. Kaya alam mo na siguro ang hirap ko sa araw-araw." Wika ni Mang Jimboy. "Oo nga po tay. Ilang beses po ako natuyuan ng pawis. Tapos ngayon, bigla namang umulan. Medyo sumama tuloy yung pakiramdam ko." Tugon ni Melvin. Sumabat naman ang ina na si Aling Rosario. "Ikaw kasi anak, saan ka ba naman makakakita ng isang tsuper na walang pamunas ng pawis? Nakalimutan mo magdala kaya yan ang napala mo. Inuubo ka na tuloy. Dalawa na kayo ng ama mo na haalagaan ko. O siya, bibili muna ako ng gamot mo. Yung natitira na lang kasi para sa tatay mo eh." Wika ni Nanay Rosario. Pero kagad namang pinigilan ni Melvin ang ina at nagsabing siya na lamang ang bibili. Nagalit naman ito at sinabing baka lalo lang siyang magkasakit dahil umuulan pa din sa labas. Ngunit sinabi ng binata na kaya naman niya ang sarili. Magpapayong na lamang papunta sa butika. Hindi na ito napigilan ng ina. Kaya dali-dali itong lumabas ng bahay. Ilang metro lang naman ang layo ng butika sa kanilang lugar. Sa paglalakad ng binata, nadaanan niya ang bahay ng kaibigan ng ina na si Aling Marisol. Nakabukas ang pintuan at mukhang nakalimutang isara. Nang bigla na lang merong nakita si Melvin. Isang malaking itim na baboy na palakad-lakad sa loob ng tahanan. Nang mapansin siya nito, tumitig ito ng masama na tila hindi ito ordinaryong hayop. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng laway ng nilalang. Nang titigan niyang maigi ang hayop, dahil nawala na ito sa dilim, kaagad namang nagsara ang pintuan. Nagkibit-balikat na lamang siya at dumiretso sa butika. Pagkatapos bumili, umuwi na ito ng tahanan. Naikwento pa nito sa ama ang kanyang nasaksihan. Napansin naman niya na bigla itong natahimik. Tila merong malalim na iniisip. Maya-maya pa, nagsalita si Aling Rosario.
Ayon ba anak? Nag-aalaga kasi siya ng baboy para may maibenta sa darating na panahon. Umaasa na lang siya sa ganong negosyo dahil wala naman siyang katuwang sa buhay. Wala na din siyang pamilya eh. Wika ni Aling Rosario. Dahil sa sinabi ng ina, naniwala naman ang binata at binura sa isipan ang nakita kanina. Ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung bakit yung baboy ay nasa loob ng tahanan. Sa pagkakaalam ni Melvin, malawak naman ang likod bahay nito. May sarili din itong manukan. Kaya naging palaisipan sa kanya ang tagpong yun. Pero mabait si Aling Marisol. Minsan ay binibigyan sila ng ulam at masasabi ni Melvin na masarap itong magluto. Kahit medyo may katabangan. Nang sumunod na araw naman, muling namasada si Melvin. Masama pa rin ang pakiramdam ng ama. Samantalang magaling na ang binata. Maaga pa lamang ay bumiyahe na ito. Nakakapagod para kay Melvin ang pagmamaneho pero masaya siya sa ginagawa. Napagpasyahan ng binata na magpaabot hanggang gabi para mas malaki ang kitang may uwi. Mabilis na lumipas ang oras at pagpatak ng 10:00 ng gabi. Napagpasyahan niyang isang biyahe na lang at uuwi na ito. Isa na lamang ang pasahero ng sandaling yon. Isang matandang babae na nakaupo sa pinakasulok. Napansin niyang kanina pa ito nakaupo. Hindi nagbabayad kaya kinumpronta ito ni Melvin. Lola, kanina pa po kayo dyan, di ba? Saan po ba kayo bababa? Kailangan ko na rin po kasing umuwi. Wika ni Melvin. Bigla namang nagsalita ang matandang babae. Ang sabi nito, ibaba na lamang siya sa lumang simbahan, malapit sa kanilang tahanan. Nagtaka si Melvin dahil alam niyang wala namang nakatira roon. Puro puno lamang ng kawayan ang matatagpuan. Pero dahil sa awa sa matanda, sapagkat mukhang mahina na ito ay sumunod na lamang ang binata. Kahit wala na itong ibayad, basta't maihatid na lamang ng maayos. Makaraan ang ilang sandali, nakarating na sila sa lugar. Nakakatakot dahil wala man lang ni isang poste ng ilaw. Tanging ilaw lamang ng sasakyan ang nagpapaliwanag sa lugar. Bago bumaba ang matanda, lumapit ito sa kanya. May iniabot na 3 pirasong kandila na kulay berde. Ang sabi ng matanda, sindihan niya ito sa kanilang tahanan para mas lalo itong swertehin. Narinig pa niya ang mahinang pagtawa ng matanda habang nakatitig sa kanya. Kahit mukhang mabait ang babae, nakadama ito ng kakaibang kilabot sa kalamnan. Medyo nabawasan na lang na makababa na ang matanda. Nagtataka naman ang binata dahil sa mga kawayan ito mismo pumasok. Ngunit sa kanyang sarili, baka nasa likod nito ay merong tahanan. Nag-isip na lamang ng positibo para mawala ng tuluyan ang takot. Sa kabila ng lahat ng yon, nakahinga ng maluwag si Melvin dahil tapos na ang trabaho. Kagad niyang pinaandar ang jeep pauwi ng tahanan. Natatawa pa nga ito sa sarili kung bakit tinanggap niya ang kandila. Dahil wala naman siyang paggagamitan. Pero susubukan niya ito kung talagang pampaswerte. Siya nga pala. Meron silang garahe kaya doon nila inilagay ang sasakyan na makauwi. Mabuti na lamang.
Gising pa ang ina at ito ang nabukas ng pintuan. Nagtanong pa ito kung bakit sa alanganing oras na umuwi ang binata. Tumugon naman si Melvin. Para kumita ng mas malaki sabay abot ng pera sa ina. Abay, malaki nga ang kita mo anak ka. Pareho kayo ng tatay mo. Napakasipag. Pero sana naman, huwag niyo namang abusuhin yung katawan niyo. Hindi maganda sa kalusugan yan. Alam mo ba kanina, yung tatay mo inaapoy na naman ng lagnat. Mabutit pinunasan ko at pinainom ng gamot kaya bumaba na. O siya anak, kumain ka na muna sa kusina. May ulam pa roon. Pagkatapos, magpahinga ka na kagad. Wika ni Nanay Rosario. Pumasok na ito ng silid. Dahil sa matinding pagod, naparami ang kain ni Melvin. Nabusog ito at pagkatapos nun, nagpunta na sa kwarto para humiga. Mabilis naman itong dinalaw ng antok hanggang sa tuluyang nakatulog. Makaraan ang ilang sandali. Nagising ito habang hawak ang dibdib. Tila totoo yung napaniginipan. Nasa gitna ito ng kakahuyan. Hinahabol ng isang elemento. At kahit mulat na, tila naririnig pa rin niya ang pagtawa nito habang tinatawag ang pangalan. Uminom na lamang ng tubig si Melvin para makahinga ng maayos. Kumakabog pa rin ang dibdib. Pagkatapos uminom, doon lamang ito nahimasmasan. Napagtantong nangyari na pala ito sa kanya noon kapag natutulog ng busog. Maliwanag na bangungot lamang ang mga naganap. Ngunit dati naman, hindi lamang siya makakilos. Samantala ngayon ay parang totoo na. Naupo na lamang muna si Melvin sa papag. Naalalang nasa bulsa niya ang kandila. Kaya dali-dali niya itong nilagay sa drawer. Makalipas ang isang oras ay muli itong nahiga. Nawala na ang pagkabusog kaya nakatulog na ito ng maayos. Kinabukasan, hindi na rin muna namasada si Melvin. Gusto munang magpahinga at sa araw na yon, bisperas na ng undas. Pagsapit ng tanghali, bumisita sa kanila si Aling Mirasol. Kaagad naman itong sinalubong ng ina. May dala itong isang malaking mangkok ng ulam. Nakita ni Melvin na dinuguan ito. Nang makita siya ng ale, meron itong tinanong sa kanya. Iha, meron ka bang tinanggap sa hindi mo kakilala? Tanong ni Aling Mirasol. Naalala nito yung kandila. Pero hindi niya sinabi ang tungkol doon. Tumugon na lamang si Melvin na wala namang nagbigay sa kanya. Kaya sumabat si Aling Rosario at nagtanong sa kumare. Mare, ano ba yung tinutukoy mo? Sabat ng ina. Umiling ang ginang at sumagot ng wala. Ayon dito, isang pamahiin tuwing undas na wag tatanggap ng isang bagay na ibinigay ng hindi kakilala. Kaya natawa na lamang si Aling Rosario dahil kilala niya ang kaibigan na mahilig sa mga ganitong paniniwala. May alam din ito sa mas malalim pang mga pamahiin. Kaagad nang nagpaalam si Aling Mirasol, nababalik na ito sa kanyang tahanan. Inabot na lamang nito ang ulam. Kaya tinawag na ni Aling Rosario ang asawa
para sabay na silang mananghalian. Sakto namang kakaluto pa lamang ng pagkain. Magaling na noon si Mang Jimboy pero inuubo pa rin. Pagkatapos kumain, naisipan ni Melvin na sindihan ang kulay berdeng kandila sa kwarto. Makaraan ang kalahating oras. Napansin niyang hindi kagad ito nalulusaw. Kaya pinatay niya ang kandila. Naalala ang sinabi ng matanda na tuwing gabi lamang ito sisindihan. Kaya naghintay na lamang muna ito ng tinakdang oras. At kinagabihan, muli niya itong sinindihan at napatunayan na hindi nga kagad ito nalulusaw. Nang matutulog na ang binata, ito na lamang ang ginamit na pinakailaw. Gusto niya sa tuwing natutulog, merong liwanag sa kwarto na parang lampara. Ngunit makaraan lamang ang ilang oras, bigla siyang naalimpungatan. Narinig niya na merong dumaan na isang wakwak sa kanilang tahanan. Napakalakas ng huni nito. Siya nga pala. Ang wakwak ay isang ibon na lumalabas tuwing malalim na ang gabi. Sa isang probinsyanong katulad ni Melvin, alam nila ang tunog ng wakwak. Pinapaniwalaan na ang ibon na ito ay isang aswang na nagbabalat kayo. Narinig ni Melvin na nagpapaikot-ikot ito sa kanilang bakuran. Maya-maya pa, bigla itong dumapo sa bubungan. Kasunod nito ay meron siyang narinig na dalawang pag-angil ng pusa na nag-aaway. Lumipat ito sa bintana para isara dahil maingay. Pagkatapos nun, bumalik na sa pagkakahiga. Kinalaunan, nawala na ang ingay ng dalawang pusa. Naglaho na rin ang naririnig niyang huni ng wakwak. Kaya dali-dali na itong bumalik sa pagkakatulog. Kinabukasan, bumisita muli sa kanila si Aling Mirasol. Napansin ni Melvin na meron itong telang nakatali sa braso na tila nagtamo ng malaking sugat. Ang paliwanag naman ng Ali, dahil ito sa nakaaway na aswang. Dahil sa narinig, talagang nagulat si Melvin. Paano niyo po nakalaban yung ganong uri ng nilalang, Ali? Tanong ng binata. Hanggang si Nanay Rosario na ang nagtapat sa kanya. Si Aling Mirasol ay isang aswang. Nabigla si Melvin. Hindi maalis ang pagkakatitig sa Ali. Kaya nagpresenta si Mirasol na siya na lamang ang magpapaliwanag ng lahat. Ayon dito, nalaman niyang may dugo siyang aswang noong 18 taong gulang pa lamang ito. Natuklasan niya ng masaksihan ang mga magulang na kumakain ng laman ng tao. Kaya nagpakalayo-layo siya at iniwan ang mga magulang. Ngunit nang maranasan ang pagiging aswang, kahit mahirap, kaya niyang pigilan na hindi kumain ng tao. Mga alagang hayop lamang ang pantawid gutom. Dagdag pa ni Aling Mirasol, yung binigay na kandila ng isang aswang kay Melvin, isa itong palatandaan para mas madaling matunton ang kanilang tahanan. Ginawa ito ng nilalang na merong orasyon. Ibinibigay ng elemento sa magiging biktima. Isa itong panibagong pamamaraan ng mga kauri. Halos mabaliw ang binata sa narinig. Hindi pala ordinaryong tao ang naging pasahero. Kaya pala una pa lang,
Nakakaramdam na ito ng kilabot. Nagulat naman ang ina sa nalaman. Mula noon, nalaman na niya ang pagkatao ng kaibigan. Pero bago sa pandinig ang tungkol sa kandila. Anak, bakit mo naman tinanggap? Patingin nga ng kandilang yon. Wika ni Aling Rosario. Kaya dali-daling inilabas ni Melvin ang kandila at ipinakita sa dalawa. Wala po kasing pambayad yung matanda eh. Kaya yan po yung binayad niya sa akin. Pampaswerte daw kaya tinanggap ko na lang. Hindi ko naman alam po na malalagay pala sa peligro ang buhay ko dahil lang dyan. Teka Aling Mirasol, totoo po ba yung sinasabi niyong aswang kayo? Tsaka kung aswang rin yung matanda na yun, bakit wala siyang ginawa sa akin nung nag-iisa lang ako? Tanong ni Melvin. Tumugon naman ang Ale. Ang sabi nito ay totoo ang sinasabi niya. Yung tungkol naman sa matanda. Dahil may dalang itak si Melvin kaya wala itong ginawa. Kahinaan nito ang mga patalim. Siya nga pala. Kung gusto mong patunayan ko sa'yo, iho, na isa akong aswang, babalik ako mamayang gabi. Ipapakita ko lang sa'yo. Dagdag pa ni Aling Mirasol. Kahit nag-aalangan, napatango na lamang si Melvin bilang pagsang-ayon. Siya nga pala. Wala sa tahanan si Mang Jimboy na mga oras na yon. Bumalik na ito sa pamamasada. Pero kahit ang ama ni Melvin, alam rin ang tunay na pagkatao ni Aling Mirasol. Bago umalis ang Ale, pinayuhan nito ang binata na wag nang gamitin ang kandila. Sasabihin na lamang nito kung kailan na pwede. Nang makalis na ang Ale, dali-daling kinausap ni Melvin ang ina. Hindi ko akalain ay na meron pala kayong kaibigang ganun. Pero napakabait niya na no? Nakita mo na po ba yung pagbabago niya? Tanong ni Melvin. Napangiti na lamang si Aling Rosario at sinagot ang katanungan nito. Ayon dito, nakita na mismo ng dalawang mata niya. Nakakatakot. Pero dahil alam niyang may mabuti itong puso, unti-unti na lamang siyang nasanay. Meron pa itong ipinagtapat kay Melvin. Noong nagbubuntis pa lamang siya sa kanya, merong aswang tuwing gabi na gumagambala sa tahanan. Pero nang malaman ng kaibigan ang tungkol roon, pinatay nito ang aswang. Talagang hindi siya pinapabayaan ni Aling Mirasol. May pagkakataon pang nahihirapan ring kontrolin ang kaibigan ang pagkaaswang. Ngunit sa tuwing nangyayari yon, kumakain na lamang ito ng hayop. Yon ang dahilan kung bakit maraming alagang manok ang kaibigan. At dahil sa madilim rin itong sikreto, hindi na nagkaroon pa ng pamilya ang matanda. Nang marinig ito ni Melvin, dito na lamang niya napagtanto na hindi pala lahat ng aswang ay masama. Meron din palang katulad ni Aling Mirasol na sa kabila ng madilim na sikreto, mas pinipiling maging mabuti. Pagsapit ng dilim, bumalik sa tahanan si Aling Mirasol. Normal naman ng itsura. Ngunit napansin ni Melvin na meron itong hawak na bote ng langis. Naroon na rin ang ama. Pinapanood nila ang ginagawa ng Ale. Nagpahid ito ng langis sa braso.
Kitang-kita ng dalawang mata ni Melvin na tinubuan nito ng makapal na balahibo. Pumula ang mga mata ni Aling Mirasol. Hindi niya sukat akalain. Talagang totoo nga ang mga ganitong uri at hindi ito isang alamat lamang. Ilang saglit pa, bumalik na rin ito sa dating itsura. Ayon sa Ale, ginagamit niya ang langis para makatulong sa pagbabagong anyo. Ginagawa niya yon sa oras na merong nangangailangan ng tulong. Pinipigilan niya ang mga kauri sa pambibiktima ng tao. Yung iba ay nakikinig naman sa kanya. Pero may iilang aswang na talagang porsigido. Yon ang kanyang mga nakakalaban. Ngayon ay pinaghahandaan ko pa lang yung gumagambala sa'yo, Melvin. Pero bukas ng gabi, sindihan mo na yung kandila dahil ako na ang haharap doon. Siya nga pala, hindi ibig sabihin na kapag hindi mo sinindihan, lulubayan ka na ng aswang na yon. Kahit itapon mo pa yan, matatagpuan ka pa rin nun. Dahil kahit sa simpleng paghawak lang sa kandila, markado ka na ng aswang. Nakakatulong lang ang pagsindi nito para mas maakit sa iyo ang aswang. At yun ang gagawin natin bukas para makaharap ko siya. Wika ni Aling Mirasol. Napatango na lamang si Melvin. Pagsapit na umaga, hanggang hapon ay wala namang naganap. Pinuntahan na lamang ni Melvin yung lugar kung saan niya hinatid yung matanda. Kahit sa ang anggulo tignan, mukhang walang sino man ang gustong tumira dito. Dahil bukod sa masukal, matubig rin dahil sa sapa. Sinubukan pa niyang pumasok sa kawayanan, pero hindi na tinuloy pa. Dahil bukod sa napuputikan ang mga paa, marami ring lintana kumakapit. At isa pa, baka may kumunoy at yun ang kinakatakutan ng binata. Pero may natatanaw siya sa hindi kalayuan. Tuyong lupa kaso nga lang matalahib. Sa tingin niya, baka doon nakatira ang aswang. Ngunit tatawirin pa ang putikan bago makarating doon. Tinignan niyang maigi ang lugar. Nabigla si Melvin nang may makita na isang sampayan. Mga pinatuyong laman ang nakasabit doon. Sa kanyang sarili. Hindi ito sa hayop, kundi sa tao. Uuwi na sana ang binata nang matanaw ang matanda. Napatunayan niyang doon nga ito nakatira. Lumapit ito sa mga pinapatuyo. Isa-isang kinuha sa kanilagay sa balde. Kitang-kita pa ng binata kung paanong amuyin at dilaan ng matanda ang mga karning yon. Sapat na ang mga nalaman ni Melvin. Dali-dali na itong umuwi. Sinabi niya sa mga magulang ang nasaksihan. Totoo nga na aswang yon. Hindi na kailangan ng ebidensya. Sa edad niyang yon, kaya pa niyang tawirin ng putikan. Doon pa lamang mapapaisip ka na, di ba? Wika ni Aling Rosario. Yung mga nakita mong pinapatuyo niya, isa lang ang ibig sabihin nun. Marami siyang nabibiktima sa pamamagitan ng pagbibigay ng kandila. Pero wag kang mag-alala na. Tutulungan tayo ni Mare. Walang mangyayaring masama sa'yo. Dagdag ni Mang Jimboy. Hindi na ito namasada dahil araw ng undas. Nang mga oras na yon,
Meron na rin itong nakahandang matulis na sibat. Handa rin itong tumulong hanggang sa pagsapit ng gabi. Nagpunta na sa kanila si Aling Mirasol. Pinasindi na kay Melvin ang kandila. Naghintay sila sa maaaring maganap. Makalipas ang isang oras, nakarinig na sila ng huni ng isang wakwak. Paikot-ikot lamang ito sa tahanan hanggang sa lumapag sa bubungan. Inilabas na ni Mirasol ang langis at pinahid sa katawan. Kitang-kita ni Melvin kung paanong umusok ang balat ng ale. Ilang saglit lang, nagbago ang katauhan nito. Pumangit ang itsura na halos hindi na makilala. Mabilis itong lumabas ng bahay at hinarap ang nilalang na nasa bubungan. Sumunod na rin si Mang Boy. May hawak itong matulis na sibat. Pinagmumura ng ama ang aswang. Nagtanong kung bakit si Melvin pa ang gustong puntiryahin. Lumabas na rin noon si Melvin. Dahil puro pag-angil na lamang at kalampagan ang naririnig. Kitang-kita sa bubong kung paano nagsagupaan ang dalawang nilalang. Umakyat naman ang ama sa bakod para tulungan ang kaibigan. Nasibat nito ng malaking ibon ang nilalang. Pero may sapat pa itong lakas kaya nakalipad pa palayo. Tinulungan na lamang ni Mang Jimboy si Mirasol na makababa sa bubungan. Pagkapasok ng tahanan, ginamot ni Aling Rosario ang kumare. Nagtamo ito ng maraming kalmot pero maayos naman ang kalagayan. Doon na sa kanila nagpalipas ng gabi. Siguradong manghihina na ang aswang hanggang sa mamatay dahil marami din ang natamo niyong sugat. Kaya wag na kayong mangamba, anak. Wala ka nang dapat pang katakutan tuwing gabi. Magpasalamat ka na lamang kay Mirasol. Dahil kung hindi sa kanya, baka kung ano nang nangyari sa atin. Wika ni Mang Jimboy. Kahit masakit pa ang katawan, nakita ni Melvin na umiling si Aling Mirasol. Hindi nyo na kailangang magpasalamat. Ginagawa ko ito hindi dahil sa gusto ko lamang kayong tulungan, kundi dahil itinuring ko na kayong pamilya. Kahit walang nag-uugnay sa ating dugo, tinanggap niyo pa rin ako. Kahit ganito ako na isang aswang, ako ang dapat magpasalamat dahil hindi niyo ako kinatakutan at nagtiwala kayo sa akin. Tugon ni Aling Mirasol. Nang sumunod pang mga gabi, wala nang aswang na nanggugulo sa kanila. Sa palagay ng mga ito ay patay na ang aswang. Hindi na bumalik si Melvin sa lungga nito dahil sa takot. Nagbago na rin ang pananaw niya pagdating sa mga aswang. Hindi pala lahat ng gantong uri ay masama. Parang katulad sa tao. Merong mabuti at merong masama. Kaya walang karapatan ang sino man na manghusga sa kanilang kapwa. Kilalanin muna ng lubusan ang bawat isa. Dahil na rin sa karanasan, iniwasan ng bumili ng kandila ni Melvin kahit ba tuwing sumasapit ang undas. Sapagkat sa tuwing nakakakita siya ng kandila, naaalala niya nang minsan itong makaranas ng kababalaghan nang dahil lamang sa berdeng kandila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Berilio. Taong 1986. Allen Samar. Nang mga panahong ito,
Kasalukuyang naghahanda ang Barangay Santo Cristo sa paparating na bagyo. Ayon sa balita, sa susunod na 5 araw ay darating na ito ng Pilipinas. Dahil taga-tabing dagat si Berilio, maaga niyang pinaghanda ang mga tao sa lugar. Mag-isa lamang si Berilio sa buhay, kaya minabuti nitong tumulong na lamang sa mga otoridad para mapadali ang pagbabantay sa buong barangay. Wala naman itong reklamo sa buong maghapong pagronda dahil likas itong matulungin at sa katunayan, halos kilala ng buong barangay si Berilio dahil palagi itong aktibo sa mga bayanihan. Ilang araw pa itong nagpaikot-ikot sa barangay hanggang sa sumapit ang araw ng bagyo. Hindi lahat ay nailikas sa kabilang barangay. May mga natira pa ring residente dahil ayaw iwanan ang mga alagang hayop. Isa na dito si Mang Ruben, na matalik na kaibigan ni Berilio. Hindi talaga ito napilit dahil kailangang bantayan ang alagang baka na nakatali sa puno. Dahil kahit taga-tabing dagat, ang hanap buhay naman ito ay nasa bundok. Kaya sobra ang pag-iingat niya sa alaga. 8:00 ng gabi, nagsisimula ng manalasa ang bagyo. 4:00 pa lamang ay kumpleto na ang mga residenteng nagsilikas sa mga silid-paaralan. Habang si Berilio naman, abala pa din sa pagbibilang ng mga tao sa kada kwarto. Kinakailangang tama ang maitala para sa ayudang ipamimigay maya-maya lang. Bandang 6:00, natapos na din ito at nanatili sa isang kwarto. Medyo siksikan sa loob. 5 ang buntis, mga bata at karamihan ay matatanda na. Lagpas 60 na ang edad. Dito inilagay si Berilio para mabantayan ang mga ito. Kasama naman niya ang isang kagawad ng barangay. Matapos makapaghapunan ang lahat, nagumpisa na ang mga matatanda sa pagrorosaryo. Sumabay naman ang lahat ng naroon dahil sa sobrang takot na nangyayari sa paligid. Nag-uumpisa na ang malalakas na hangin na may kasamang malakas na ulan. Gamit ang nag-iisang lampara na nakasindi sa gitna, mas nilakasan ng matanda ang pagbanggit sa bawat dasal. Naibukas ni Berilio ang mga mata dahil may kasama ng sipol ang hangin. Rinig na rinig din sa loob ang nagsisili parang mga kung anong bagay sa labas. Ilang minuto pa ang lumipas. Napatayo si Berilio na may tumama na isang kahoy sa bintana na naging sanhi ng pagkabutas. Sa kwartong yon, tanging maninipis lamang na tabla ang bintana kaya madali itong masira. Tinapig na ni Berilio ang katabing kagawad para kagad itong matapalan. Buti na lamang ay may naitabing pako at martilyo sa gilid. Kumuha ng isang silya at kinumpuni ang bintana. Sinubukang sumilip ni Berilio sa isang maliit na butas sa pinto. Ngunit wala siyang ibang nakita dahil napakadilim ng paligid. Hanggang sa natapos na din ang pagrorosaryo sa kwarto. Ngunit ang iba, nakapikit pa at nagdarasal dahil sa sobrang takot. Dahil tila galit na galit ang bagyo. Napaupo na lamang si Berilio sa tabi ng kagawad. Napabulong na sana'y humupa na ang bagyo. Hanggang sa nakatulog na ang mga bata. Samantalang karamihan sa mga matatanda, tahimik na nakaupo sa sahig.
Napapapikit tuwing naririnig ang isa-isang pagtumba ng mga puno sa paligid. Sa awa ng Diyos, hanggang sa mag-umaga ay wala namang napahamak sa mga kasamahan ni Berilio. 5:00 pa lamang. Naglibot na ang dalawa sa kada kwarto at wala namang napahamak. Samantala, may mga natanggala ng bubong kaya magdamag basa ang mga ito. Nang tuluyang lumiwanag ang paligid, nakakagimbal ang tumambad na itsura ng buong barangay. Halos wala nang natirang nakatayong puno at mga tahanan. Abot tuhod pa rin ang maduming tubig. May mga pira-pirasong kawayan, sanga, basura at mga kagamitan sa tahanan na nakalutang. Kaagad namang nagsimula sa paglilinis si Berilio para makadaloy na ng maayos ang tubig. Habang ang mga tao naman sa paaralan, nakatanggap na ang mga ito ng pagkain at damit na padala ng gobyerno. Matapos ang 2 oras, tuluyan ng bumaba ang tubig. Dito na nakaramdam ng panghihina si Berilio nang madatnan ang napakadaming bangkay na nagkalat sa bawat madaanan. May ibang natabunan ng malaking bato. Ang iba naman ay nakahawak pa sa nabaling sanga. Nakakapangilabot pero lakas loob na lamang na tumulong si Berilio sa pagbuhat ng mga bangkay para hindi na ito humarang sa daanan. Karamihan ay tinambak sa gilid para hindi na maapakan. Sa buong maghapong yon, halos hindi makahinga ng maayos si Berilio. Dahil ito ang unang beses na makasaksi ng ganoong pangyayari. Hindi na muna nagsiuwi ang mga lumikas na mga tao sa barangay. Bagkus doon na lamang muna sila nagpalipas ng gabi sa paaralan. Kaagad namang nakatulog si Berilio sa sobrang pagod. Kinaumagahan, nagpaalam si Berilio sa mga kasamahan para umuwi muna sa dalampasigan. Habang naglalakad, halos pumikit na lamang ito sa dinadaanan dahil sa mga nagkalat na bangkay. Nang tuluyang makarating sa lugar, naglibot si Berilio sa mga kapitbahay. Maghapong naglinis at nagkumpuni ng iba pang pwedeng maayos sa tahanan. Pagsapit ng gabi, matapos makapaghapunan ay naupo muna sa kusina. Napalingon siya nang may marinig na mga tunog sa malapit. Nakita nito ang isang lalaki na may hinuhukay sa buhangin. Dahil may liwanag galing sa buwan, kitang-kita niya ang ginagawa ng tao. Pinagmastang mabuti dahil baka nangunguha lang ito ng alimango upang may panghapunan. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Berilio nang makita niya na tila may hinuhugot itong paa mula sa buhangin. Tatayo na sana ang binata para tumulong, ngunit napaupo na lamang muli nang mapansing nakangisi ito habang naglalaway at nang tuluyan itong mahugot. Hindi na nito kinaya ang mga susunod na nangyari. Itinaas ng lalaki ang kamay. Biglang lumabas ang napakahahabang kuko. Walang awang binarak ang tiyan ng bangkay. Ilang sandali pa inilapat na ang muka at sarap na sarap sa pagnguya sa mga nakukuhang lamang loob. Hindi na nakagalaw pa si Berilio ng mga oras na yon. Nang matapos itong kumain, napansin ni Berilio na hindi na ito tuwid nakatayo. Nakapatiwarik ng tumakbo. Hanggang sa bigla na lang sumuot sa may matatangkad na damo.
Hindi malaman ni Berilio ang gagawin ng mga sandaling yon. Nagdadalawang isip itong hawakan ang bangkay at baka siya pa ang mapagkamalang pumatay. Ngunit naawa siya sa tao. Kaya naman hindi na ito natulog at naghantay na sumapit ang umaga. 5:00 pa lang. Pumunta ito sa tahanan ng kasamang kagawad. Ipinalam niya ang sitwasyon. Dali-dali namang laglakad ang dalawa at pagkarating. Naabutan ng dalawa na may nagkukumpulang tao kaya kagad nila itong pinatabi. Dahil maliwanag na ang paligid, kitang-kita ang karumal-dumal na sinapit ng lalaki. Pinagmasdang maigi ni Berilio at napagtanto na si Mang Ruben ang nakahandusay sa lupa. Bigla itong napaluhod at tumulo ang luha. Labis ang pagsisisi ng mga oras na yon. Dahil kung alam niyang ito ang matalik na kaibigan, sana ay nanlaban siya sa nilalang. Sa abot ng makakaya. Hindi na nakagalaw pa si Berilio sa kinaluluhuran. Samantalang tinakpan na ng kasama si Mang Ruben gamit ang pulang tela. Dumating ang mga kaanak nito. Nagwawala sa kakaiyak. Nang medyo kumalma, binuhat na ang bangkay para dalhin sa morgue. Nang makaalis na ang lahat, tumabi ang kagawad kay Berilio. Alam mo kaibigan, naiintindihan kita dahil unang beses mo palang nakakita ng ganitong trahedya. Dagdag pa dyan nakita mo ang kaibigan mong inatake ng aswang. Matagal na nga yung pinag-uusapan dito eh. Yung mga nilalang na yun. Akala ko nga wala na sila eh. Matagal nang walang balita. Hindi ko inaasahan na bababa sila ng bundok matapos ang bagyo. Siguro, bago pa man ang pananalasa, alam na nila na madaming mamamatay at pagkakataon na nilang kumain ng mga bangkay. Yung nag-iisang matarik na bundok sa kabilang barangay, sa paanan nun may nakatayo na 7 maliit na kubo. Doon yata naninirahan ng mga aswang sa baryo natin. Isang beses ko lang nakita nang isama ako ni Lolo sa lugar. Wika ng kagawad. Tinapik nito ang balikat ni Berilio. Kaagad nang umalis. Samantalang sa maghapon ay nanatili lamang si Berilio sa tahanan. Kinabukasan, dinalaw niya ang kaibigan. Naabutang nasa ataol na ito. Ngunit pinanatiling nakasara gawa ng kalunos-lunos na itsura nito. Habang nakaupo sa gilid, nakatitig si Berilio sa kawalan. Bigla niyang naisip na puntahan ang pugad ng aswang. Kaya nagpaalam muna ito sa mga kaanak ng kaibigan. Mabilis na binagtas ni Berilio ang daan at nang makarating sa lugar. Kagaya ng deskripsyon ng kagawad. Nagmasid lang muna ito sa malayo. Dahil alam niyang delikado kung mapansin siya ng mga ito. Sa kinatatayuan, kitang-kita niya ang mga bangkay na nakaimbak sa isang hukay. Napakarami at kada bagong dating, may mga hila-hilang bangkay. Hindi na nagtagal pa si Berilio at dali-daling umuwi. Halos 1 linggo din itong hindi nakatulog ng maayos dahil sa mga nalaman at nasaksihan. Palagi na din itong may katabing itak. Dumalo ito sa libing ng kaibigan at yun na ang huling araw na nakita si Berilio sa lugar. Lumipat na ito sa Karatig probinsya. Ayon sa binata, ayos lang nasabihan siyang duwag.
Ngunit hindi na aantayin pang maging isa sa mga hihilahin ng aswang papunta sa pugad nito. Samantala, nabalitaan ni Berilio na maraming pamilya ang patuloy pa rin sa paghahanap ng mga bangkay ng kamag-anak. Marami sa mga ito ang naniniwalang nasa ilalim lang ng lupa ang mga labi. Ngunit kung si Berilio ang tatanungin, walang ibang salarin kundi ang grupo ng mga nilalang na nag-imbak ng labi sa pugad ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Nelson. Taong 1956, Camarines Sur. Nung mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral si Nelson ng mga lihim na karunungan sa tulong ni Lolo Ibasco. Halos isang buwan pa lamang magmula na magpa siya itong matuto. Isang buwan din ang nakalipas nang mawala ang kasintahan. Ayon sa mga sabi-sabi, may mga nakakita na sumama ang nobya sa isang mistisong lalaki. At pagkatapos, hindi na ito umuwi. Hindi naman naniniwala si Nelson dahil alam niyang tapat ang nobya sa kanya. Maging ang mga magulang ng dalaga, hindi tumigil sa paghahanap. Kadalasan mang magulo ang isipan ng binata dahil sa pagkawala ng minamahal. Pilit pa din niyang inaaral ang turo ni Lolo Ibasco. Tuwing Biyernes hanggang Linggo, mula umaga hanggang 6:00 ng gabi, isinasara ni Lolo Ibasco ang pagamutan para makapagsanay si Nelson. Kapag walang ginagawa, madalas tumatambay si Nelson sa ilalim na matandang puno ng sampalok sa tabi mismo ng tahanan. May isinabit itong duyan sa puno at doon madalas natutulog. Ayon kay Nelson, sa tuwing naroon ay nakakaramdam ito na parang may nakamasid sa paligid. Ngunit kapag hinahanap, wala naman itong nakikita kaya nasanay na lamang ang binata. Isang araw, napahaba ang pagsasanay ni Nelson. 9:00 na ng gabi natapos. Dahil sa gustong makalanghap ng sariwang hangin at mapagnilayan ang mga bagong kaalaman, lumabas ito at nahiga sa duyan. Bilog ang buwan ng mga sandaling yon, kaya naman maliwanag ang buong paligid. Habang nakatitig sa buwan at dinuduyan ang sarili, natigilan ito nang maramdaman na merong nabangga. Tumingin si Nelson sa kaliwang parte. Nagulat sa nakatitig na babae. Napakaputi. Kulay mais ang buhok. May maamong muka. Balingkinitan ang katawan at higit sa lahat, maganda ang kasuotan na tila mayamang tao. Kaya napabalikwas si Nelson mula sa pagkakahiga. Teka, anong ginagawa mo dito, Binibini? May kailangan ka ba kay Lolo? Samahan na kita sa kanya. Wika ni Nelson. Tumugon naman ang babae na hindi nito hinahanap si Lolo Ibasco. Gusto lamang ng dalaga na makipagkaibigan kay Nelson. Kahit nagtataka kung bakit gabi na dumalaw ang babae, kinausap pa din niya ito. Nagpakilala ang babae sa pangalang Tessa. Bagong lipat lamang ang pamilya sa lugar, kaya wala masyadong kakilala. Sa tuwing dumadaan sa tahanan na maglolo ay palaging nakikita na mag-isa si Nelson.
Kaya naisipan na lamang nito na makipagkaibigan sa binata. Halos 1 oras pang nag-usap ang dalawa hanggang sa umuwi na si Tessa. Hindi na ito nagpahatid pa kay Nelson. Kaya naman nagbili na lamang na mag-ingat. Sa hindi malamang dahilan, naging magaan ang loob ng binata kay Tessa. Pagsapit ng sumunod na araw at linggo, palagi nang dumadalaw si Tessa kay Nelson. Madalas, bigla na lamang itong sumusulpot pag nag-iisa ang binata. Kaya isang araw sinabihan niya ang dalaga. Ipapakilala niya ito kay Lolo Ibasco. Ngunit umayaw si Tessa. Hindi naman nagpumilit ang binata gawa ng ayaw niyang malagay ang dalaga sa hindi komportableng sitwasyon. Isang gabi, niyaya ni Tessa si Nelson na makipagkita kinabukasan. 6:00 ng gabi sa mataas na paaralan ng barangay ang tagpuan. 4:00 pa lamang, naghahanda na si Nelson dahil sa sobrang pananabik. Nagpaalam ito sa lolo na may kikitain lamang na kaibigan. Hindi naman tumutol ang matanda. Nagbili na lamang na mag-iingat sa pupuntahan. Isinuot niya ang paboritong kamisetang puti. Kahit mahigit 1 oras pa bago mag-6:00, ngunit hindi na ito mapakali. Kaya naman nagagalak na itong naglakad papunta sa tagpuan at matyagang naghintay kay Tessa. Eksaktong 6:00 nang dumating ang dalaga. Labis namang nagandahan si Nelson dahil sa kasuotan nito. Napakalinis na puting saya at may isang bulaklak sa ibabaw ng kaliwang tenga. Kaagad niyaya ni Tessa ang binata sa kanilang tahanan dahil magkakaroon sila ng salo-salo. Nakasunod lamang ang binata sa dalaga. Napatingin pa ito sa likuran at labis na nahumaling sa kagandahan ni Tessa. Dahil sa pagkakatitig, hindi na malaya ni Nelson na naroon na sila sa tahanan ng dalaga. Kumatok ito sa pinto at kagad silang pinagbuksan. Pagkapasok ng tahanan, unang apak pa lamang matapos maisara ang pinto, kagad napansin ng binata ang gintong sahig. Nang magmasid pa sa paligid, nakita niyang kakaiba ang lugar. Napakagara ng mga gamit, napakadaming pagkain. Habang ang mga tao naman, abalang-abala ang mga ito. Nagpaalam muna si Tessa kaya patuloy lang siyang nagmasid. Ilang minuto pa, nagtipon-tipon na ang lahat. Dumating na si Tessa at hinila papunta sa gitna. Nakita ng binata na nakatitig ang lahat ng tao. Hanggang sa may isang matandang lalaki na nagsabing, Tayo'y magdiwang dahil nakahanap na ang anak ko ng isang tagalupa na makakaisang dibdib. wika ng matandang lalaki. Naghiyawan ang mga tao sa loob, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta. Makikita sa mukha na sobrang saya ng mga taong naroroon. Naramdaman ni Nelson na hindi normal ang mga tao sa lugar. Kaya nagbitaw ito ng orasyon, pangontra sa masasamang engkanto at sa isang iglap. Lahat ng taong nasa paligid, nagkagulo at lumabas ang totoong itsura. Lahat ay naging kulay puti ang mga buhok. Naging kulay abo ang balat at naging purong puti ang mga mata. Doon lamang namalayan ng binata. Mga dalakit nun ang lahat ng yon. Naging agresibo ang mga ito.
gumawa ng tunog na tila mga galit na pusa. Paisa-isa itong lumapit kay Nelson. Kaya naman paulit-ulit niyang isinisigaw ang orasyon. At bago pa man tuluyang makalapit, hinawakan na ni Tessa ang braso ng binata at tinulak. Pagkabagsak sa lupa, bigla na lang nagbago ang paligid. Habang tumatayo, tinitigan niya ng masama ang babae at nagpaliwanag naman ang dalaga. Ayon kay Tessa, gusto niya si Nelson bago pa man magkausap at matagal na niya itong sinusubaybayan. Dagdag pa ng dalaga, wala namang masama kung magkakaisang dibdib sila dahil magiging masagana ang buhay ni Nelson. Inaamin naman ng binata. Sa loob ng maikling panahon, nahulog na din ang puso niya sa dalaga. Ngunit biglang napaluhod si Nelson nang maramdaman na bigla na lang may tumusok sa tagiliran. Sa pagkakataong yun, hindi niya namalayang sumugod na pala ang tatay ni Tessa. Tessa, muli ka na namang nagkamali sa pagpili. At ikaw namang tagalupa ka. Hindi ang katulad mong nanlalaban ang tatanggapin ko sa pamilya namin. Wika nito. Hinawakan ni Tessa ang kamay ng ama para pigilan sa muling pagbaon ng gintong espada. Napalingon ang binata. Bigla itong napatayo at nanlaki ang mga mata. Nakita niyang nasa tabi ng ama ni Tessa ang dating nobya. Bahagyang nag-iba man ang itsura. Ngunit ramdam at sigurado siya sa mga nakikita. Habang bumubulwak ang dugo sa tagiliran, kasabay nito ang pagtulo ng luha ni Nelson. Patuloy naman sa pagtatalo ang mag-ama. Sa hindi maintindihang lingwahe kaya nilapitan ni Nelson ang dating nobya. Hindi pa man tuluyang nakakalapit. Sinalubong na ito ng ama ni Tessa at binao ng espada sa binata. Aba, binata. Gusto mo talagang maranasan ang pagsad ng isang dalakit nun ah. Wika ng ama ni Tessa. Tumakbo ang dalaga papalapit kay Nelson. At sa ikalawang pagkakataon, itinulak ito ng sobrang lakas. Sa muling pagdilat ay namalaya niyang nakahiga na sa duyan. Hindi kaagad nakagalaw si Nelson dahil sa mga nakita sa panaginip. Nararamdaman pa ang luha sa mga mata. At nang akmang pupunasan na sana ito, napansin niya ang hawak na papel. Nang buksan ay merong napakahabang sulat na hindi naman maintindihan dahil iba ang paraan ng pagkakasulat nito. Lumabas ng tahanan si Lolo Ibasco. Tinawag na si Nelson para kumain na ng agahan. Nang makaupo sa hapagkainan, tinanong nito ang lolo kung lumabas ba siya ng tahanan. Kahapon na po. Mga 4:00 yata yon. Nagbihis ka ng paborito mong kamiseta. Nagpaalam ka may kikitain pero pagsapit ng 6:00 nakita kitang tulog sa duyan. Hindi na nga kita ginising dahil akala ko gusto mo lamang matulog doon. Kahit hindi mo sa akin sabihin na po, alam kong nagustuhan mo ang babaeng yun na isang masamang engkanto. Hindi na kita pinakialaman pa dahil yun na ang unang pagsubok mo para sa mga hakbang natatahakin mo bilang isang albularyo. O sige po, ikwento mo na sa akin ang lahat ng nangyari pagkatulog mo. Wika ni Lolo Ibasco.
Napalunok na lamang si Nelson. Paunti-unting nilahad sa lolo ang buong nangyari. Iniabot din ito ang hawak na papel. At doon nalaman ni Nelson ang sulat ng babaeng dalakit nun. Ayon sa lolo, nakasulat na sobra ang pagmamahal niya kay Nelson. Pinapalaya na niya ang binata. Ngunit hindi na niya ito masyadong inintindi. Dahil na mga oras na yon, wala siyang ibang nasa isipan kundi ang nakitang nobya na pinaniniwalaan ni Lolo Ibasco na nakakain ng itim na bigas. Kaya hindi na muli pang nakalabas sa mundo ng dalakit nun. Matapos mag-usap at mag-almusal, pumasok muna si Nelson sa kwarto para magpalit ng damit. Pagkabukas ng aparador, tumambad ang gintong espada. Pinagmasdan at napagtantong ito ang espada na ginamit ng ama ni Tessa. Nakaramdam ng kilabot si Nelson. Kaya pasigaw nitong tinawag si Lolo Ibasco. Nang makita naman ito ng matanda, binalot niya ang espada sa pulang tela at nilagay sa lumang baol sa kwarto. Ayon dito, hindi na yon magdadala pa ng anumang lagim dahil sa nagpadala ng sulat si Tessa na isang indikasyon. Naputol na ang ugnayan ng mundo nila sa mundo ni Nelson. Dali-dali namang lumabas si Lolo Ibasco dahil may mga pasyente pa itong naghihintay. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang nakita ni Nelson si Tessa. Nagpatuloy na lamang ito sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Kung minsan naiisip pa din ito ang dating nobya. Ngunit paglipas ng ilang araw, buwan at taon, unti-unti na rin itong natanggap ng binata. Hindi na muli pang nilabas ang espada sa baul. Samantala, naging mailap na si Nelson sa mga tao. Hindi na nagtitiwala sa mga bagong nakikipagkilala. Hindi pa rin niya maalis sa isipan. Nalikas mang masama ang nakaengkwentro. Ngunit isang beses sa buong buhay niya, napatunayan na kayang baguhin ng pag-ibig ang isang dalakit nun. Maraming salamat nga pala sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan nyo ang inyong napakinggan. Para sa akin ang opinyon ko lang sa kwentong ito, no? Kakaiba talaga ang pag-ibig, di ba? Kayang hamakin ang lahat maging ang pamilya para lamang mailigtas ang minamahal. Kayang palayain at hindi na makasama ng matagal para lamang ito'y maging maligaya. Muli, nagpapasalamat nga po pala ako sa sumusuporta ng ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.